May malaking revelation ako nitong Saturday. And yun yung sobra akong na-amaze. Kasi out of nowhere, naisip ko yun. Actually, the wisdom is not from me. It's from God. Kasi I've been searching a lot of answer kung bakit naging ganito yung naging buhay ko. Ang pinaka nagkulang pala talaga ako is living your life with intention. And yan yung ikukwento ko sa inyo today. Kung magiging anas ako, never ko talagang na-incorporate ang intentional living sa sistema ko. Sa trabaho, sa desisyon, kahit sa buhay ko. Sobrang taas kung ikukwento ko yung pinaka naging journey ko kung bakit ko nasabi na I forgot living intentionally for how many years. So mag-backstory muna tayo sa trabaho ko. I've been working since 2015 and this coming June 2026, mag-11 years na ako sa industriya ko ngayon. Pero kung babalikan ko ang journey ko, tinatanong ko ang sarili ko, kailan ba ako naging pinakamasaya sa trabaho? Ang sagot ko, nung bago pa lang ako, bagong graduate, puno ng pangarap, gutom na magtagumpay, at malinaw kung bakit ako nagtatrabaho. Intentional ako noon, gusto kong mabago yung buhay ko. At totoo naman, for less than a year, I got promoted. Pero doon nagsimula yung pagkalito, sunod-sunod na mga tanong sa sarili, sa desisyon, sa kung saan ba talaga ako papunta. Nung napunta ako sa sales industry, hindi dahil wala akong kakayanan kaya ako nahirapan. Ang totoo, sobrang eager ko nun. Pero there is something in ang totoo nagulat ako kaya ako nahirapan. In real talk, ang totoo nagulat ako sa mundong pinasok ko. Baguhan ako sa industriya, sobra akong vulnerable. Naghahanap ako ng mentor that time na yung someone na mag-guide sa akin. Pero, kasi before ako na pumayag na ma-promote, they talk to me, they give me a lot of wisdom, they give me a lot of hopes. Kaya ako pumayag sa promotion na inalok nila. Kasi I feel that time, I'm not alone. I have a lot of people with me na alam ko na makakatulong sila sa akin for my growth. Pero, yung mga taong inasahan ko, isa-isa silang lumipat ng ibang company. Naiwan akong mag-isa. For almost 3 years, pakiramdam ko, lost ako. Walang gumabay, walang nagtuturo sa akin kung paano ko ba i-embrace yung sistema, yung environment, yung kung paano ba talaga dapat yung mindset mo kung nandito ka sa industriyang to. Present ako sa lahat. Meetings, seminars, trainings. Pero sa totoo lang, present lang ako physically. But my heart, my mind, wala siya doon. Doon nagsimula na I was detached. I'm just doing what it need to be done. But the clear intention, it's not there. Nakikinig ako, yes, pero I never catch the nuggets. Hindi dahil I'm not smart, kundi dahil hindi malinaw sa akin yung intention na why do I need this? Why do I need this all nuggets? In first place, on my deep inside of my heart, I don't want to stay longer in this kind of industry. Guys, hindi dahil I hate sales, no. I did not really know how to embrace the environment na sobrang new sa akin. Like I always mention, meron tayong nervous system, meron tayong amygdala, na if may bago tayong ginagawa, feeling nung katawan natin, it's a trait. Alam mo yung hindi kanya pinapa-succeed or pinipigilan kanya na magtagumpay kasi nga, ang reason is, uy, mapapahama ka nito kasi bago to sa'yo. So yun, dahil bago siya sa pakiramdam ko that time and wala akong malinaw na pang-unawa, hindi ko din alam before na mahalaga pala si nervous system at si amygdala. Na sila pala yung nagiging dahilan kung bakit tayo na-freeze, na-frozen sa mga ginagawa natin. And yun, I was not strong enough. Yun yung sobra kong na-realize this week. Na I was not strong enough to fight for my own self. Nung naramdaman ko na bago yung environment, na-shock ako, na-culture shock ako. I was not able to talk to myself prior that na, hey, Sai, this is your new world. You are safe here. You just need to work hard. You just need to give all your best. And ang dami mong opportunity dito. Ang dami mong matututunan. But I was not ready that time. Kaya doon, ko na-realize na kapag wala kang intention, kahit anong learnings, it's all been lilipas lang. Ang haba na ng story ko. So yun nga, siguro kaya tayo napapagod, hindi dahil kulang tayo. Kundi wala lang talaga tayong malinaw na intensyon and hindi din natin nape-prepare yung sarili natin for the battle. Kung nakarelate ka, comment mo lang, I choose intention. Baka pareho tayong nasa healing season. Bye!